Balita naman po sa Metro Manila. Daang-daang pasaherong nakaranas ng flight delay matapos mawala ng internet connection ang sistema ng AirAsia. Dahil po dyan, naging mano-mano ang pagproseso sa check-in ng mga pasahero. 4 na flights tuloy ang naantala ang biyahe. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, nag-ugat ang aberya sa problema ng IT at telecommunications provider ng AirAsia. Naayos na nga ang sistema ng AirAsia at balik normal na ang kanilang operasyon. Bago yan, nakaranas din ng kaparehong problema ang mga flight ng Philippine Airlines noong Lunes. Naipon agad sa impounding area mga e-bike at e-trike na nasampulan sa unang araw ng panghuhuli sa Metro Manila. Kahapon nga natapos ang grace period ng MMDA matapos ipatupad ang ban nitong Lunes. Base sa datos ng MMDA, nasa 29 na mga e-bike at 26 na mga e-trike naman ang natikitan. Samantala mga kapatid, may mga nahuli ring tricycle at pedicab. Umabot naman sa higit 4 na po ang mga hinatak o na-impound. 2,500 pesos ang multa sa mga lalabag, habang 1,500 naman ang babayarang impounding fee para mabawi ang e-bike o kaya naman ay ang e-trike. Nasapul naman sa video ang tangkadaw na panunuhol ni PBA player Raymond Almazan nang mahuli siyang dumaan sa EDSA busway. Walang audio ang video kaya hindi marinig kung anong sinabi ng enforcers at ng motorista. Pero makikita ang isang kamay ng isang sakay ng SUV na may iniaabot na pera sa mga enforcer. Mismo mga otoridad ang nagbunyag na si Almazan ang nakunan ng video. Wala pang pahayag ang basketballista tungkol sa insidente. Sa ngayon wala pang isinasampang reklamo laban kay Almazan kaugnay sa kanyang tangkang panunuhol. Ang PBA Commissioner's Office naman, ipinatatawag na raw si Almazan para pag-usapan ang nangyari. Muli namang binigyang diin ng Department of Transportation na wala silang sasantuhin kahit pa ang mga kilalang personalidad. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.